Mga minamahal, tunay na tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay narito upang manambahan sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. At sa umaga pong ito, ang atin pong magiging paksa ay ang Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya ay inugpong tayong mga pinili sa tunay na puno, at ito ay makikita natin sa Juan Kapitulo 15. At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Juan Kapitulo 15. Nais ko pong basahin ay nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 17. Ganito po ang siyang isinasaad: Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na hindi nagbubunga ay nililinis, o ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno, gayun din naman kayo malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay hindi nagbubunga, ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin, siya'y itatapo katulad ng sanga at matutuyo, at sila'y titipunin at iahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamagitan nito'y nanuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Hindi ko kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayo mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig niyo sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko
At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at ang mga bungang iyo'y mananatili, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay niutos ko sa inyo upang kayo'y magmahalan sa isa't isa. Ganito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan, at ang magiging teksto natin ay narito sa talatang 16 at 17. Ang sabi dito, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyo'y manatili, upang ang sino man sa inyo'y himingi, sa inyong anumang inyong hingin sama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. At ang mga bagay na ito ay iniutos ko sa inyo upang kayo ay magmahalan sa isa't isa. Tunay, mga minamahal, na napakahalaga na ito natin ang ating kaisipan dito sa Kapitulo 15, sapagkat napakalawak ang sinasabi ng Panginoon sa atin. At ang isang bagay na kinakailangang maitanim natin sa ating mga puso sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sapagkat ang Banal na Espiritu ang siyang nagtititik, nagsusulat ng kanyang mga salita sa ating puso, na sinabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa aking na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Marahil ay maliit pa ang ating kaalaman tungkol sa mga sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, o lalo na kinakailangan nating maunawaan ang mga bagay na tayo ay mga sanga. Ang nasa isip natin ay saan tayo nagmula? Sapagkat ang sabi dito, ang Panginoon ang tunay na puno ng ubas, at tayo ang mga sanga. At ang nag-aalaga sa puno at sa mga sanga ay ang ating Ama na nasa langit, sapagkat sabi dito, siya ang tagapag-alaga. Tayo ay ikinabit. Ang sabi dito sa banal na kasulatan, ibig sabihin, tayo ay inugpong, idinuktong. Alam niyo, sa isang marunong sa halaman, lalo-lalo na kung ang halaman ay napakaganda, ang ginagawa niya ay pinuputol ang ibang sanga at ito'y inuugpong sa puno. Kaya kung minsan nakikita natin napakaganda ng isang puno na napakaraming mga sanga. Ang magiging tanong natin ay saan tayo nagmula? Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag tungkol sa ating pinagmulan. Una-una, pag-aralan natin ay ang patay na puno at ang tunay
na puno. Ito ang sinasabi ng Panginoon sapagkat sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang ginamit niya na talinghaga dito ay puno ng ubas. At ang ikalawa ay yung pagputol sa atin. Saan tayo nagmula? At matapos na tayo ay putulin sa patay na puno, tayo ay idinuktong o inugpong sa tunay na puno. At ang layunin ng Panginoon ay magkaroon ng walang hanggang pagkakaisa. The eternal union. At yun ang ninanais ng Panginoon. So, para lalo nating manuwan, ang Diyos sa kanyang paglikha ay nagsabi na lumikha tayo ng tao. At sinabi ng Panginoon na lumikha tayo na naayon sa ating larawan at wangis. So, ang ginawa ng Panginoon Diyos, kumuha siya ng alabok o putik at inanyuan tayo o inanyuan ang unang Adan sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Nakita niya ang kagandahan ng unang Adan. At kung walang buhay, ito ay kanyang hiningahan sa ilong at naging buhay na kaluluwa. At ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay sa Eden, paraiso, ay makakain mo. Maliban sa isang puno na hindi mo maaring kainin ang bunga. At ang punong yon ay puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. So, yon ang ipinagbawal ng Panginoon. Ang kanyang paglikha o paglalang kay Adan, sa unang Adan, ay ayon sa kanyang larawan at wangis. So, isipin natin, ano ang larawang iyon at wangis? Ang larawang iyon ay kabanalan. So, si Adan, unang Adan, ay nilalang niya na banal at makatwiran. May katwiran, there is righteousness. At merong tunay na kaalaman sa Panginoon. Merong true knowledge of God. Pero, nagkasala si Adan. Sa kanyang paglabag sa kautusan ng Diyos, ang lahat ng kanyang mga lahi, salinlahi, ay makasalanan. At tayo, mga minamahal, ay kasama roon. Kaya nga't si Adan at ang kanyang mga lahi ay naging patay sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa oras na iyong kainin yan, ikaw ay mamamatay. So namatay ang lahat ng lahi ni Adan. Namatay, walang buhay, walang kapangyarihan, walang lakas, wala at wala. Yun ang tinutukoy na sinasaad sa banal na kasulatan. So si Adan bilang isang puno ay maraming sanga. Ngunit dahil sa siya ay nagkasala, ang lahat ng mga sanga na nasa kanya ay patay. Walang buhay, walang kapangyarihan,
sila ay nasa kadiliman. Pag sinabi nating patay, ibig sabihin ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay pagsalansang. Ito yung isinasaad sa Efeso Kapitulo 2, Talatang 2, na sabi dito, ang dati nating nilalakaran ay ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. At sabi sa talatang 3 ng Kapitulo 2 ng Efeso, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Ibig sabihin ng kasamaan. Walang buhay, walang kapangyarihan, walang lakas, walang kakayahan. Bakit? Sapagkat patay. At ang sabi dito, ang ating ginagawa ay nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng iba. Ngunit ang Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay pinili, hinirang. At ito ang siyang sinasaad sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 45, na sabi dito, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang, living soul. Naging buhay na nilalang. Ngunit ang huling Adan, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ay naging espiritong nagbibigay buhay. So makikita natin dito mga minamahal na merong unang Adan na ito ang nagkasala. Ito yung nilalang ng Diyos mula sa alabok, mula sa luwad o mula sa putik at hiningahan ang kanyang ilong at naging buhay na kaluluwa at nagkasala. At tinutukoy ng banal na kasulatan na merong huling Adan. At ito ang naging espiritong nagbibigay buhay. Ito yung binanggit ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemo. Nasabi ng Panginoon kay Nicodemo, malibang ipanganak sa espiritu, ay hindi siya makakarating sa kaharian ng Diyos at hindi rin niyang makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya nasabi ng Panginoon sa talatang 6 ng Juan, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu, ay espiritu. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na ang mga piniling sangang patay, selected, pinili, at sila ay pinutol mula sa lumang puno, sa patay na puno, at ito ang unang Adan. So tayo ay nakakabit. Ito ang puno. Nakakabit tayo sa lumang Adan, sa patay na Adan, dahil sa pagkakasala, at ang ginawa ng Panginoon, pumili siya ng mga sanga. At mapagmahal na tayo ay pinutol mula sa patay na puno. At itinapaliwanag sa atin ng Panginoon na siya ang tunay na puno ng ubas at ang nag-aalaga sa kanya ay ang Ama na makapangyarihan. At sinabi ng Panginoon na tayo ay inugpong mula sa patay na puno, yung mga sanga na pinili ng Diyos
ay masusumpungan natin ang mga bagay na tinutukoy na sa walang hanggan tayo ay pinili ng Diyos. Ibig sabihin, mula sa patay na sanga, pinili tayo at inugpong tayo sa huling Adan, sa Panginoong Jesucristo, na siya ang tunay na puno ng ubas. At ang nais niya ay ipabatid sa atin na ang bawat sanga na sa kanya ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang magbunga. At ang sabi ng Panginoon, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So sa pamamagitan ng pagputol, ito yung ikalawa, tayo ay pinutol ng Diyos mula sa lumang puno. Sa unang Adan, pinutol tayo doon, nakasanga tayo doon, pinutol tayo, at tayo ay inugma at inugpong sa bagong puno. At ito ay ang Panginoong Jesucristo. O kaya nga't nilalayon na ipakita sa atin na ang Diyos ay mayaman sa kahabagan. Nabag sa atin, hindi tayo ay sanga, ngunit walang bunga, patay, walang kapangyarihan, ngunit dahilan sa mayamang awa ng Diyos, sa sagana niyang biyaya, tayo ay pinutol at ikinabit, inugpong sa Panginoong Jesucristo. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ito yung sinasabi ng Panginoon na pagmamahal niya sa atin. Kaya sabi niya sa talatang 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Kaya hindi naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Sa talatang 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. So ang puno ng ubas ay buhay at nagbibigay ng buhay. Tulad na sinasabi sa banal na kasulatan. At tayo ay mga nakakabit sa Panginoong Jesucristo. So ang ginawa ng Ama, kinuha tayo mula sa patay na puno, pinutol tayo doon, at tayo'y ikinabit sa Panginoong Jesucristo na siyang buhay na puno. At ang layunin ng Diyos sa atin, tayo ay mabuhay ng walang hanggan sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay ng buhay. Kaya masasabi natin, hindi tayo patay. Tayo ay buhay at hindi na tayo mamamatay magpakailanman sapagkat tayo'y nakaumpong, nakakabit sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ang kanyang ninanais na malaman natin. Tayo'y talagang ibinukod. Tayo ay talagang pinili. Nakita ng Panginoon ang ating kalagayan. Nakahabag-habag. Walang buhay. Patay. Walang kapangyarihan. Walang magagawa. Nasa kadiliman. Ngunit tayo
ay kanyang pinili, hinirang, ibinukod, at idinuktong o ikinapit o inugpong tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang buhay natin ay nakakabit sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo ang mga sanga. Tayo ay nabubuhay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay nabubuhay at namumunga dahil sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga't nais nating makita na tayo'y maingat na ikinabit ng ating Ama sa ating Panginoong Hesukristo, at ito ang nilalayon niya na manatili tayo sa Kanya. Ang sabi niya sa talatang 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo. Malibang kayo'y manatili sa akin. At ang sabi niya sa talatang 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya nga't ang ginawa ng Diyos sa atin, ito ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Na tayo ay pinili, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan, ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan, nilinis, at tayo'y binanal sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya sa Efeso Kapitulo 2, talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Tunay na binago ang ating puso. Tunay na mula sa pusong bato ay pinalitan ng ating pusong laman, na manampalataya sa Diyos, sa Anak, at sa banal na Espiritu. Ito yung mensahe na sinasabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Ang ginawang example ng Panginoon, ng halimbawa, ay yung si Aaron ay mayroong tungkod. Ang tungkod niya ay mula sa puno ng almond. So ang tungkod na yon ay patay. Walang buhay. Tuyo. Walang buhay. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kunin mo ang mga tungkod nila na mga opisyales at ilagay mo sa loob ng templo para malaman kung kaninong tungkod ang may kapangyarihan at merong kakayahan na mamuno. So, ginawa ni Moises, lahat ng mga tungkod ng mga opisyales ay iniligay sa loob ng templo. At pagkalipas ay ng kinabukasan, ang sabi sa banal na kasulatan, ay nakita nila yung tungkod ni Aaron ay namulaklak. Pero nyo, tungkod ni Aaron ay patay, walang buhay, matigas, walang kakayahan, walang kapangyarihan. Pero ang ginawa ng Panginoon, ang tungkod na yun, ay nagkaroon ng dahon, namukadkad, at nagbunga
ng bunga ng almond, buhay. Gayon ang ginagawa ng Panginoon, na lahat ng mga sanga na nakaugpong sa Panginoong Hesukristo, na nakadikit sa Panginoong Hesukristo, ay merong buhay at mamumunga ng sagana. At yun ang siyang isinasaad sa banal na kasulatan. At kung tayo ay nakaugpong sa Panginoong Hesukristo, ay meron tayong buhay. At ang buhay na yon ay dumadaloy sa atin at ang banal na Espiritu ay sumasa atin. At kung tayo ay merong buhay at nakaugpong sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, kung saan ako naroroon, ang nais ko sila rin ay naroroon. So ang Diyos ay naglaan ng isang kaharian. At ang kahariang iyon ay makikita natin dito sa mga awit, Kapitulo 145, Psalms 145, at nais kong basahin ang talatang 9 dito sa Psalms 145. Ang sabi dito sa talatang 9, ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. Lahat mong mga gawa, O Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka ng lahat ng mga banal mo. Sasabihin nila ang kalwalatian ng iyong kaharian at ibabalita ang iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaningningan ng iyong kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian. Inyong pansinin ang nasa talatang 13. Ang kaharian ng ating Diyos ay kahariang walang hanggang kaharian at nananatili sa lahat ng salinlahi ng iyong kapangyarihan. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nanulugmok at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Ang mga mata ng lahat ng sa iyo'y ay nakatingin, ay ibibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Binubuksan mo ang iyong kamay. Binibigyan kasiyahan mo ang nasa bawat bagay na may buhay. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng paraan niya at mabait sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Lahat na tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa lahat na natatakot sa Kanya. Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at pupurihin ng lahat ng laman ang Kanyang banal na pangalan magpakailanman. Ito ang katayuan ng Panginoon sa mga mananampalataya na Kanyang iniingatan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John chapter 17 verse 24, ang sabi dito, at ito ang pagkakaisa, the union of Christ with the church, sa mga sanga na Kanyang pinili at nakaugpong sa Kanya. Ang sabi niya, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin. So ang Ama ang pumili ng mga sanga
mula sa patay na puno. Maingat na niyang pinutol at idinuktong at inugpong sa Panginoong Hesukristo. At ito ang sinasabi niya, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin. Ibig sabihin yung mga nakaduktong, yung mga nakaugpong na sanga, sabi niya. Kung ay makasama ko kung saan ako naroroon, kung saan ang Panginoon ay naroon, nais niya ang mga sanga, ang mga ibinigay mo sa akin. Sabi niya, ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y minahal mo bago matatag pa ang sanlibutan. Yun ang sinabi ng Panginoon. At ang nais niya, ang lahat ng mga nakaugpong sa Kanya at nakakakapit sa Kanya, nakaduktong sa Kanya, sabi niya sa talatang 16, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at ang mga bunga ninyo'y mananatili upang anumang inyong hingin sama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ito ang kaugnayan ng mga mananampalataya sa Panginoon. The union with Christ. Pagkakaisa. Ang nais ng Panginoon ay maging mabunga tayo. At hindi lamang yun. Ang sabi niya sa talatang 17, ang mga bagay na ito ay niuutos ko sa inyo upang kayo'y magmahalan sa isa't isa. So, sino ang magmamahalan? Ang mga nakaugpong sa Panginoon. Ang mga nakaduktong, ang mga nananatili sa sanga o sa puno. Sila ang magmamahalan. Ito ang iniuutos ng Panginoon sa mga sanga. Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo. Kinakausap niya ang mga sanga. Kinakausap niya ang mga nakaduktong, nakaugpong. Ang sabi dito ay kayo'y magmahalan sa isa't isa. So tayo ang iglesia ng Panginoon. Tayo ang iglesia na kinakailangang nagmamahalan, nagtutulungan sapagkat tayo ang sangang pinili ng Diyos, inugpong sa Panginoong Jesucristo. At kung sakaling meron tayo mga pangailangan, ang sabi ng Panginoon, tayo dumulog sa ating Ama. Kung kaya nga't ang itinuturo ng Panginoon ay tayo'y kung mananalangin, ang sabi niya, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo. Kung papaano sa langit, ay gayon din naman sa lupa. Ito ang hangarin ng Panginoon sa bawat mananampalataya na nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Maraming salamat po, o aming Ama, sa katuroang ito at tunay na matutunan po namin ang lahat ng mga bagay ayon sa iyong pangunguna sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. At maraming salamat, Panginoon, at kami ay patuloy mong pagpalain sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.